Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong linggo ng November 15, 1998, ang mga otoridad sa Elkridge, Maryland ay nakatanggap ng isang tawag mula sa isang babae dahil hindi niya makontak ang kanyang kaibigan. Ang mga police officers ay hindi nagsayang ng oras at agad silang pumunta sa bahay ng 35 taong gulang na si Sarah Reras. Kumatok sila sa bahay nito pero nang walang sumasagot, ay nagdesisyon na silang pumasok sa bahay dahil bukas ang pintuan. Hindi pa sila gaanong nakakapasok sa loob ng bahay, ay bumungad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Sarah na nililigo sa sarili nitong dugo. Sino at bakit may gustong pumatay sa mabait na si Sarah? Si Sarah Williamson ay pinanganak noong 1963 sa military base sa Florida. Pero lumaki siya sa maliit na bayan na matatagpuan sa Albuquerque, New Mexico kasama ang kanyang kapatid na si Nancy. Bilang isang anak ng Air Force Sergeant, siya ay inilarawan na isang disiplinado, mabait at matalinong estudyante na mahilig sa math. Nang si Sarah ay nakagraduate ng high school noong 1980, agad siyang nagpakasal sa kanyang nobyo. Pero ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at nauwi din ito sa divorce. Noong 1987, siya ay nakakuha ng trabaho sa National Security Agency sa Maryland bilang isang statistician. Ang paglipat niya ng lugar ay hindi naging isang problema kay Sarah dahil natural siyang palakaibigan at naging malapit siya sa kanyang katrabaho na si Laura. Muling nagsimula si Sarah sa bagong yugto ng kanyang buhay at ginawa niya ang lahat upang mag-focus sa kanyang karera. Kahit siya ay may trabaho na, si Sarah ay ang tipo ng babae na gusto pang palawakin ang kanyang pinag-aralan. Kaya habang nagtatrabaho, siya ay pumapasok din sa mga night classes ng Johns Hopkins University upang makakuha siya ng kanyang master's degree. Sa isa sa mga night classes na ito ay nag-cross ang landas nila ni Lorenzo. Si Lorenzo ay pinanganak noong May 8, 1965 sa Maynila. Siya ay anak ni Antonio at Emilia Domingo Reras. Nag-aral siya sa De La Salle University bago siya lumipad sa Estados Unidos para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Noong si Lorenzo ay 18 taong gulang, nagkolehiyo siya sa University of Baltimore at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Johns Hopkins University. Doon niya nakuha ang kanyang master's degree sa Business Administration at master's degree sa Finance. Ang dalawa ay agad nagkamabutihan at 3 taon pagkatapos na magkakilala ay nagpakasal sila noong 1994. Noong 1997 ay ipinanganak ni Sarah kanilang unang anak at doon na sila nagkaroon ng problema. Ang pagiging malayo ni Sarah sa kanyang pamilya ang nagpahirap para sa isang bagong inang tulad niya. Ayon sa mga kaibigan ni Sarah, malimit itong dumaing na hindi siya tinutulungan ni Lorenzo sa pag-aalaga sa kanilang anak. Upang maayos ang kanilang problemang mag-asawa, lumapit si Sarah sa kanyang biyenan na si Emilia upang humingi ng tulong. Pero tumanggi ito na makisawsaw sa kanilang problemang mag-asawa. Noong summer ng 1998, ang dalawa ay naghiwalay at bumalik si Lorenzo sa bahay ng kanyang mga magulang habang si Sarah naman ay nanatili sa kanilang bahay kasama ang kanilang anak. Agad rin nag-file ng divorce si Sarah at katulad ng kanyang ginawa dati, itinuon niya ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho at kung paano niya maibibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Pero 5 buwan pagkatapos ng kanilang paghiwalay, si Laura na malapit na kaibigan ni Sarah ay nakatanggap ng voice message. Sa voice message ay narinig niya na si Sarah ay sumisigaw na tila ito ay inaatake. Kaya agad siyang tumawag sa mga otoridad upang magsagawa mga ito ng welfare check. Nang makapasok ang mga police officers sa bahay ni Sarah ay napagtanto nila na huli na ang lahat dahil ito ay patay na. Sa inisyal na investigasyon, si Sarah ay naliligo sa sarili niya mismong dugo. Ang ulo nito ay halos maputol sa kanyang leeg sa tindi ng tinamo niyang sugat.
Maging ang kanyang mga braso at pulso ay duguan din na tila ang salarin ay hindi talaga titigil hanggang ito ay patay na. Nang malaman ni Laura ang nangyari sa kanyang best friend, agad niyang sinabi sa mga otoridad na kung may isang tao man na kayang gumawa nito sa kanyang kaibigan, yun ay ang dati nitong asawa na si Lorenzo. Ang mga otoridad ay hindi nagsayang ng oras at ang kanilang atensyon ay natuon kay Lorenzo. Sa investigasyon ay lumalabas na pagkatapos manganak ni Sarah, matindi ang selos na naramdaman ni Lorenzo dahil sa atensyon na ibinibigay nito sa sanggol. Bukod sa pagbabahagi ng kanilang problema mag-asawa sa kanyang mga kaibigan, lumapit din si Sarah sa ina ni Lorenzo na si Emilia upang mapakalma nito ang kanyang anak. Pero sa halip na umayos ang sitwasyon, ang kanilang away mag-asawa ay lalong lumala. Sa halip na sabihan ni Emilia si Lorenzo na maging hands-on na ama, ang kanyang biinan na babae ang mas naging hands-on at pinakailaman nito ang kanilang buhay, pati kung paano ang pagpapalaki sa kanilang anak. Ang ganitong sitwasyon ay hindi nagustuhan at ang simpleng pag-aaway nila ay nauwi na sa pananakit ni Lorenzo. Ayon sa interview kay Laura, sinabi sa kanya ni Sarah na may isang beses na kahit nasa mga bisig niya ang sanggol, ay pinagbuhatan pa rin siya ng kamay ni Lorenzo. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, naghain ng restraining order si Sarah laban kay Lorenzo na agad namang inaprubahan ng judge. At kalaunan ay nag-file na rin siya ng divorce. Sa interview ng mga detectives kay Laura, ang restraining order ay hindi di umano nakatulong sa kanyang kaibigan dahil bago ito patayin, ay takot na takot si Sarah na baka siya ay ipapatay ni Lorenzo. Gamit ang mga impormasyon mula sa kaibigan ni Sarah, ang mga detectives ng Howard County Police Department ay pumunta sa bahay ng mga magulang ni Lorenzo. Ayon sa detective, nang sinabi nila kay Lorenzo ang nangyari kay Sarah ay tinakpan nito ang kanyang mukha at ang tuhod nito ay tila ng hina at siya ay napaupo sa sahig. Ngunit ang mapag-obserba nila mga mata ay napansin na kahit ito ay mukhang umiiyak ay wala namang tumutulong luha sa mga mata nito. Katulad ng kanilang normal na protocol, dinala nila si Lorenzo sa police station para sa isang interview. Sa presinto ay itinanggi niya na may kinalaman siya sa nangyari. Pero ang 33 taong gulang na sales manager na si Lorenzo ay ibinagay ang sarili niyang teorya tungkol sa pagkatao ng salarin na maaaring may kinalaman sa pagkamatay ni Sarah. Ibinahagi ni Lorenzo na si Sarah ay hindi naging tapat sa kanya at ito ay may relasyon sa dati niyang boss. Kinumbinsi niya ang mga detectives na dapat nilang tingnan ang dating boss nito dahil yun ang maaaring gumawa ng karumal-dumal na krimen. At para matanggal ang pagdududa sa kanya ng mga investigador, ibinahagi ni Lorenzo na ang huling beses na nakita niyang buhay si Sarah ay noong Biyernes nang sinundo niya ang kanilang anak sa bahay nito para makasama niya buong weekend. Ang kanyang alibay ay pinatunayan at sinuportahan naman ng kanyang amang si Antonio at inang si Emilia. Kinuhanan nila ito ng DNA, mga buhok at fingerprints na maaaring makatulong sa investigasyon. Ang mga otoridad ay pinayagan siyang makalabas dahil wala silang konkretong ebidensya na magdidiin na may kinalaman ito sa nangyari. Nang matapos sila kay Lorenzo ay kinwestiyon din nila ang lahat ng miyembro ng pamilya nito. At ang una sa kanilang listahan ay ang ina ni Lorenzo na si Emilia. Sinabi ng matanda na siya ay nagtatrabaho bilang nursing aide sa isang nursing home noong gabi na pinatay si Sarah. Ang kapatid ni Lorenzo na si Mike at ang ama nito ay sinabi na magkasama silang mag-aama noong gabi na pinatay si Sarah. Pinayagan nila ang mga otoridad na imbestigahan ang loob at labas ng bahay maging ang kanilang mga sasakyan. Pero walang nakita ang mga detectives na maaaring mag-link sa mga ito sa krimen. Nang walang magandang resulta ang kanilang investigasyon, tiningnan nila ang anggulo na maaaring ang karelasyon ni Sarah ang salarin na hinahanap nila. Kaya mula Maryland ay bumiyahe ang mga detectives patungong Massachusetts kung saan nakatira ang dating boss ni Sarah. Nang makausap nila ang nooy retrato ng matanda, ay itinanggi nito na may kinalaman siya sa nangyari. Ayon sa kanya ay hindi siya nagugulat na itinuturo siya ni Lorenzo. Ibinahagi niya sa mga investigador na noong magkatrabaho pa sila ni Sarah, ay nakatanggap siya ng email mula kay Lorenzo. Sa email ay inukusahan siya nito na nakikipagrelasyon sa kanyang asawa
kahit ito ay walang katotohanan dahil para sa matanda, anak na ang turing niya kay Sarah. Ang retradong matanda ay tinanggal sa mga persons of interest dahil ang kanyang alibay na nasa party siya nang nangyari ang krimen ay pinatunayan ng ilang daang mga tao na kanilang na-interview. Ang mga detectives ay naglaan din ng ilang daang oras upang tawagan ang lahat ng dating mga katrabaho ni Sarah. At katulad ng sinasabi ng dati nitong amo, lahat sila ay nagpatunay na walang relasyon ang dalawa. Habang gumugulong ang investigasyon, inilibing si Sarah 1 linggo pagkatapos siyang patayin. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho at kahit mga taong hindi siya kilala ay dumalo sa kanyang libing upang magbigay ng suporta. Pero si Lorenzo at kanyang pamilya ay hindi dumalo. Ang resulta ng autopsy ay lumabas at ayon sa medical examiner, ang ikinamatay ni Sarah ay dahil sa pagkawala ng marami nitong dugo na sanhi ng laslas sa kanyang leeg. 80% na kanyang dugo ay naubos at ayon sa pathologist, ang nangyari kay Sarah ay isang overkill. Ang report mula forensic team ay hindi naman nakatulong dahil walang nakitang fingerprints sa loob ng bahay nito. Ang report mula forensic team ay hindi naman nakatulong dahil walang nakitang fingerprints sa loob ng bahay nito. Natuklasan din nila na ang salarin ay pinilit na makapasok sa bintana at nag-iwan ito ng mga dugoang footprints sa loob. Base sa oras sa answering machine, si Sarah ay lumalabas na inatake ng 8:30 ng gabi noong November 15. Ang mga detectives ay umasa na may makikitang DNA mula sa dugoang gloves na nakita malapit sa katawan ni Sarah. Habang hinihintay ang resulta ng DNA testing, siniyasat nila ang ipinadalang voice message ni Sarah sa kanyang kaibigan bago siya patayin. Sa paulit-ulit nilang pakikinig dito, ay narinig nila na minsan ay binanggit ni Sarah ang pangalang Mike at ang tanging tao na kilala ni Sarah na may pangalang Mike ay ang kapatid ni Lorenzo. Kaya ang mga otoridad ay agad naisip na maaaring ang away ni Sarah at Lorenzo sa custody ng kanilang anak ang maaaring dahilan kung bakit ito pinatay. Inimbita nila agad si Mike sa presinto pero katulad ng kanyang unang sinabi, siya ay nasa bahay kasama ng kanyang kapatid na si Lorenzo at amang si Antonio. Ang kanyang DNA, buhok at mga fingerprints ay kinuha ng mga detectives at pagkatapos ay inihatid na ng mga ito si Mike sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon sa detectives ay pagkalabas nito ng sasakyan ay sumuka si Mike. Pero dahil sa wala silang solid na ebidensya na magdidiin dito na may kinalaman siya sa nangyari, ay wala silang nagawa kundi ang bigyan na lamang ito ng kanilang calling card. Pero ayon sa mga investigador, may kutob sila na maaaring may kinalaman ito sa nangyari. Pagkatapos nila itong ma-interview ay nahirapan silang imbitahin sa presinto ang magkapatid na sina Mike at Lorenzo dahil sila ay kumuha na ng mga abogado. Ang mga detectives ay walang nagawa kundi ungkatin ang lahat ng pwede nilang ungkatin para magkaroon lamang ng lead. Hanggang nalaman nila na ang unang asawa pala ni Lorenzo na si Becky ay nakatira pa sa Maryland at ito ay malapit lamang sa presinto. Ayon kay Becky, kahit silang dalawa ay hiwalay na ni Lorenzo, ay may maayos pa rin silang relasyon at malimit silang mag-usap. Kusang sumama si Becky sa mga otoridad sa presinto para sa isang interview. Pumayag din ito makipagtulungan sa mga detectives na i-record ang bawat usapan nila ni Lorenzo sa cellphone dahil umaasa ang mga otoridad na may mababanggit ito na maaaring magsangkot sa kanya sa krimen. Sa loob ng ilang buwan ay naka-wiretap at naka-record ang kanilang usapan at sa tulong ng isang eksperto ay tinuruan nila si Becky kung paano ilihis ang usapan para maungkat ang nangyari kay Sarah. Pero walang nangyari sa kanilang effort dahil hindi man lamang nabanggit ni Lorenzo ang nangyari. Ang nangyari kinidismaya ng mga otoridad dahil tila ang kanilang lead na sinusundan ay dead end. Pero ang kanilang pag-asa ay nabuhay muli nang ang matagal na nilang hinihintay na DNA result ay dumating na. Bukod sa DNA ni Sarah ay nakakita ang forensic examiner ng isa pang DNA sa gloves. Agad nilang isinumite ang mga DNA samples na nakolekta nila sa magkapatid na sina Mike at Lorenzo. Pero katulad ng mga nauna nilang leads, sila ay nadismaya dahil ang nakuhang DNA ay hindi sa magkapatid. Ang mga detectives ay nadismaya dahil ang kanilang investigasyon ay back to zero ulit.
Ang head detective na humahawak ng kaso ay kinontak na rin ang FBI Behavioral Sciences Unit sa Quantico para hingin ang tulong ng mga ito. Pero ayon sa kanila ay wala silang makitang pagkakapareho sa mga kaso sa kanilang database sa nangyari kay Sarah. Pagkatapos noon, ang kaso ni Sarah ay naging cold case sa loob ng 7 buwan hanggang noong summer ng June 1, 1999. Si Detective Nate Rettig ng Howard County Police ay nakatanggap ng tawag mula sa malapit na Baltimore County Police. Ayon sa tawag, isang inmate o preso ang nagsabi na ang bago niyang kasamahan sa kulungan ay pinagyayabang na siya ang pumatay kay Sarah. Ayon sa preso ay di umunay pumasok ito sa bahay ni Sarah at pagkatapos ay walang habas na itong sinaksak at sa tindi ng paglaslas sa leeg ay halos matanggal na ang ulo nito. Ang Howard County detectives na naka-assign sa kaso ay nakipagtulungan agad sa preso at nag-set up sila ng recording device para i-record ang pag-uusap ng dalawa. At doon ay nalaman nila na ang tinutukoy na preso na ipinagyayabang na siya ang pumatay kay Sarah ay ang 19 na taong gulang na si Ardale Tickles. Sa recording ay ipinagyabang nito na nagmakaawa pa sa kanya si Sarah, pero sinabi niya, "Fuck off." Narinig din nila sa usapan na ibinunyag ni Ardale na siya ay binayaran ng katrabaho niyang babae para i-dispatcha si Sarah. Hawak ang recording ng usapan, dinala nila agad sa isang kwarto si Ardale para sa isang interview. Sa background check sa binata ay nakita nila na ito ay nakakulong ng 3 buwan na habang naghihintay ng paglilitis. Si Ardale ay pinagdakawan ng isang branch na McDonald at binaril din ito ang manager. Maliban sa kasong pagnanakaw ay wala na itong ibang criminal record. Ipinarinig nila ang recording kung saan inamin nito na siya ang pumatay kay Sarah. Ginawa ng mga detectives ang lahat para mapaamin ito at ikanta ang pangalan na nagbayad sa kanya. Pero tumanggi si Ardale. Kahit tumanggi ang binata na makipagtulungan sa mga pulis, ay naging madali naman para sa mga detectives ang investigasyon. Nang malaman nila na dating katrabaho ni Ardale ang maaaring mastermind, ay sinilip nila ang 1 taon nitong employment history na maaaring makapagbigay sa kanila ng clue kung ito ba ay naging katrabaho ng isa sa mga kakilala ni Sarah. Nakita nila na si Ardale ay nagtrabaho sa isang laundry room ng isang local nursing home sa Baltimore. Ang mga detectives ay agad na buhayin ng dugo nang maalala nila na ang tanging tao na nagtatrabaho sa nursing home ay ang 63 taong gulang na ina ni Lorenzo na si Emilia. Ang mga investigador ay pinanatiling sekreto ang mga natutuklasan nilang impormasyon at pasekreto din nilang minanmanan ang bahay ni na Lorenzo sa Parkville. Kinausap nila ang lahat na naging katrabaho ng dalawa at ang mga ito ay nagpatunay na malimit mag-usap sina Emilia at Ardale. Upang maging malakas ang kanilang isasampang kaso, binalikan ng mga detectives si Ardale at doon ay isinuwalat nito na laging inirereklamo ni Emilia na mabigat sa kanyang damdamin ang nararanasan ng kanyang anak na si Lorenzo sa kamay ni Sarah. Kaya ang matanda ay di umanong humingi ng pabor sa kanya para patayin ito. Sa salaysay ni Ardale, pagkatapos niyang patayin si Sarah ay nagkita silang dalawa ni Emilia sa nursing home at inabutan siya nito ng $3,000 bilang kabayaran sa pagdispatcha niya sa problema nito. Ang mga otoridad ay inalok ang binata para tawagan si Emilia upang ma-record nila ang pag-amin nito. Pero tumanggi si Ardale. Inalok din nila ito na tumistigo laban kay Emilia pero tinanggihan ulit ng binata ang alok ng mga otoridad. Ang pagtanggi ni Ardale ay hindi naman naging balakid sa investigasyon. Kahit sila ay may maganda ng lead sa kaso, hindi ibinahagi ng mga investigador ang impormasyon sa media at mga press dahil sa takot na ito ay maging sagabal sa investigasyon. Pasekreto nilang minanmanan ang bahay ni na Lorenzo sa Parkville at kinausap din nila ang lahat na naging katrabaho ni na Emilia. Ang mga ito ay nagpatunay na malimit mag-usap sina Ardale at ang matanda. Nang makakalap na sila ng sapat na impormasyon, lumapit agad ang mga detective sa judge para mabigyan sila ng search warrant. Nang mapatunayan na may probable cause, nakuha nila agad ang search warrant at sila ay dumulog sa bangko ni Emilia para ma-access nila ang bank records nito. At katulad ng kanilang kutob, nakita nila ang isang transaction kung saan ang matanda ay nag-issue ng isang cheque
na nagkakahalaga ng $3,000 na nakapangalan kay Ardale. Noong August 26, 1999, ang 63 taong gulang na si Emilia ay inaresto ng mga otoridad at siya ay isinalang agad sa isang interrogation. Ayon sa mga detectives, hindi itinanggi ni Emilia na kilala at nakakausap niya sa trabaho si Ardale. Kinumpirma din niya na inupahan niya ito para takutin lamang si Sarah. Ayon sa kanya, ang pagpatay kay Sarah ay wala sa plano, bagkus ito ay kusang ginawa ni Ardale. Idinagdag niya na ang gusto lamang niya ay batuhin ng binata ang bahay ng kanyang manugang para ito ay takutin. Sa tagal ng interrogation, inamin ni Emilia na nang makasal si Lorenzo, walang ginawa ang kanyang manugang kundi ang bastusin at hindi siya respetuhin. Para sa kanya, ang pagkikwestiyon ni Sarah sa paraan ng kanyang pag-aalaga sa kanyang apo ay isang kabastusan at sinyalis na hindi siya nito nare-respeto. There was no intention to kill her. I didn't know that it's like that. In fact, I thought he's not going to kill her. He is just going to stone the house. You know, you throw the stone there. $3,000 to stone the house? Yes, to stone the house. And make her feel sorry as revenge for me. Because of the child? John, I am not welcome to help. I think she did not like my style. The mother in my culture is revered and respected. I want to be treated with respect. I will not. My marriage, they disrespected me. That is a slap on my face, and it is even more than that to me. I understand. You were insulted. Oh my God. Million words more than that. Showing disrespect to a mother is death. Is it enough that I got something to do? Yes. Because if you're married. Para sa mga investigador, walang pagsisisi na ipinakita si Emilia sa kanyang ginawa. Bagkus, pilit nitong sinasabi na siya ay isa ring biktima dahil hindi siya nirespeto ng kanyang manugang. Itinanggi ng matanda na may kinalaman ang kanyang mga anak na sina Mike at Lorenzo sa kanyang ginawa. Hanggang matapos ang interview, ay nanindigan si Emilia na hindi niya inutusan si Ardale na patayin si Sarah. Sinampahan ng kasong solicitation at conspiracy to commit murder si Emilia at ito ay kinulong sa Howard County Detention Center. Sinampahan naman ng kasong first-degree murder si Ardale dahil sa pagpatay kay Sarah. Ilang linggo pagkatapos madakip si Emilia, lalo pang nadiin si Ardale dahil ang kanyang DNA ay 100% match sa DNA na nakita sa bahay ni Sarah. Noong January 2000, ang paglilitis ay nagsimula laban sa dalawang akusado. Ito ay hindi dinaluhan ni Ardale, bagkus ang kanyang abogado at social worker ang humarap sa judge. Sa isang sulat na ipinadala ni Ardale, nag-plead siya ng guilty. Ang kanyang abogado ay ginawa ang lahat upang siya ay mabigyan ng parol. At para makumbinsi ang judge na karapat-dapat lamang na mabigyan ito ng parol, ay iniharap nila ang psychiatric social worker na si Pamela Taylor para maipakita na ang binata ay may komplikadong buhay habang lumalaki. Ang taktika ng kanyang abogado ay maipakita na si Ardale ay isang biktima rin at ang sitwasyon niya ay ginamit lamang ni Emilia para kontrolin ito upang maisakatuparan ang masama nitong balak. Ayon sa salaysay ng social worker, ipinanganak na premature si Ardale dahil ang ina nito ay na-diagnose na merong paranoid schizophrenia. Si Ardale ay inabandona ng kanyang ina sa ospital at nakalabas lamang ito nang inuwi siya ng kanyang tiyahin. Sa hirap ng pamumuhay ng kanyang tiyahin, inilagay siya nito sa foster care o ampunan. Pero sa halip na maging maganda ang takbo ng kanyang buhay, sa edad na 4 taong gulang, si Ardale ay nagpalipat-lipat ng mga bahay at sa kasamaang palad, nasa record na ito ay ginahasa pala ng 2 beses. Nakaranas din ito ng pambubugbog at minsan ay kinukulong pa siya ng kanyang mga foster parents sa isang kwarto buong araw. Idinagdag ng social worker na base sa records ng foster home, tinangka nilang hanapan ito na magandang pamilya na maaaring kumupkup dito. Pero wala silang nahanap. Sa murang edad ay na-diagnose din si Ardale na may sakit sa pag-iisip.
Noong 1998, bago mangyari ang pagpatay kay Sarah, ang doktor ni Ardale ay tinanggal ang binata sa kanyang mga gamot para obserbahan ito kung paano magre-react ang katawan ng binata. At base sa interview kay Ardale, siya ay lalong naging balisa, hindi mapakali, at lalo siyang nalungkot sa kanyang buhay. Idiniin ng social worker na sa panahon na ito ay kinaibigan ni Emilia ang binata at ipinakita nito ang pagmamahal ng isang ina na hindi nito naramdaman kailanman. Isinalaysay niya na si Emilia ay sinimulang i-brainwash si Ardale at paulit-ulit niyang itinanim sa utak ng binata na ang mga taong may maiitim na balat ay delikado sa mga mapuputing tao na tulad ni Sarah. Noong panahon na rin ito ay napag-alaman na si Ardale ay nagsimula na rin palang makinig sa mga radical teachings ng Islam at inamin nito sa kanyang psychiatric evaluation na ang kanyang mga mentors ay laging sinasabi na demonyo ang mga taong may maputing balat. Ang abogado ni Ardale ay sinabi na sa hirap ng pinagdaanan nito noong siya ay musmus pa lamang, ay madali itong mahikayat dahil naghahanap ito ng mga taong magmamahal at magbibigay sa kanya ng atensyon. Nakiusap siya sa judge na bigyan ito ng pangalawang pagkakataon sa pamamaraan ng pagbibigay nito ng tsansa na makapag-file ang binata ng parol. Tinapos niya ang kanyang pakiusap sa pamamagitan ng pagbabasa ng sulat na ginawa mismo ni Ardale kung saan sinabi nito na nagsisisi siya sa kanyang ginawa kay Sarah. Ang kanilang pakiusap ay pinakinggan ng judge at si Ardale ay pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong at ito ay maaaring mabigyan ng parol. Si Emilia naman ay nag-plead ng not guilty. Ayon sa ulat, ni isa ay walang mga kapamilya o kamag-anak ang dumalo sa kanyang paglilitis. Sa tulong ng kanyang abogado, ipinaglaban nila na binayaran lamang nito si Ardale para takutin si Sarah at wala sa plano ang patayin ito. Sa harap ng judge at mga jury ay pinilit niyang kumbinsihin ang mga ito na binayaran niya lamang si Ardale ng $3,000 para batuhin ang bahay ni Sarah. Ang taktika ng abogado ni Emilia ay ipakita sa jury na ang matanda ay sweet at hindi nito kayang gawin ang ibinibintang ng mga otoridad. Kaya sa takot ng prosekusyon na maniwala ang mga jurors, iniharap nila sa korte si Laura na malapit na kaibigan ni Sarah. Sa witness stand ay ginawa niya ang lahat para malaman ng jury na ang kanyang kaibigan ay isang mabait at mapagmahal na tao, hindi katulad ng ipinipinta ng kampo ni Emilia na ito ay isang masama at bastos na manugang. Ang prosekusyon ay sinabi na kailangang makita ng jury na ang ipinapakitang kaswitan ni Emilia sa loob ng korte ay hindi totoo dahil may itinatago itong kademonyuhan. Kahit tumanggi si Ardale na tumestigo ay pinayagan naman ng judge ang prosekusyon na iparinig sa mga jurors ang tape recording ng kanyang police interview kung saan inilarawan niya kung paano pinlano at isinakatuparan ng krimen. Ipinarinig din nila ang huling voice message ni Sarah kung saan maririnig ang pagsusumamo ng isang ina na mabuhay para sa kanyang anak. Ang paglilitis ay inabot ng 7 araw at si Emilia ay napatunayang guilty. Pinatawan siya ng habang buhay na pagkakakulong at hindi siya binigyan ng parol. Ang mga kapamilya ni Sarah ay masaya sa verdict pero hindi nila maikakaila na mahirap pa rin sa kanila ang nangyari dahil hindi na nito maibabalik pa ang buhay ni Sarah. Noong 2001, tinangkang mag-apil ng kampo ni Emilia. Sa apil ay nakalagay na sa second interview sa kanya ay di umano'y nilabag ng mga detectives ang batas ng Miranda rights. Ito ang dokumento ng apil pero dahil sa haba nito ay sasabihin ko na lamang ang desisyon. Ibinasura ng judge ang apil dahil napatunayan na pinirmahan niya ang dokumento na may nakalagay na pumapayag siya na i-waive ang pagbasa ng Miranda rights sa kanya. Noong 2002, nag-apil muli ang kanyang kampo pero sa pagkakataon na ito ay gusto nilang bawasan ng judge ang sentensya ni Emilia. Sa dokumento ay nakalagay na ang matanda ay nagbago at ito ay relihiyoso na. Pero katulad ng una nilang apil, ito ay na-denied muli. Upang makita ko kung buhay pa ba si Emilia ay pumunta ako mismo sa website ng Maryland Correctional Institution for Women kung saan siya ay naiulat na nakakulong. At nakita ko na ang 86 na taong gulang na si Emilia ay buhay pa rin. Noong February 2023,
Si Lorenzo ay pumanaw na sa edad na 57. Sa kanyang obituary ay hindi ibinahagi kung ano ang kanyang ikinamatay, pero lumalabas na siya ay nag-asawang muli. At bukod sa kanyang anak kay Sarah ay nagkaroon pa siya ng 4 na mga anak. Ang isang pribadong burol ay ginanap sa Thomas McAfee Funeral Home sa South Carolina. Ang kanilang anak na Sarah ay nagtapos ng kolehiyo sa Virginia Tech noong 2018. At siya ay isa na ngayong DevOps Administrator sa isang Virginia-based global consulting and technology services company. Base sa kanyang professional profile sa LinkedIn, siya ay nakatira sa Maryland. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.